Paano po nagsimula ang transaction ninyo dito sa nagpakilalang HOA President? Wala daw problema yung lote na yon dahil inasikaso na daw po niya yung mga papeles para maging okay na yung asosasyon. At pag doon na daw po ako nakatira, magme-membership daw po ako ng 1,000. Saan po ngayon nagkaroon ng problema? Nakita po namin ng asawa ko may nakalagay na pong tarpaulin na no trespassing. Ako po, hindi ko po yan kakilala. Wala naman talaga ho kaming bentahan. Kasi kung nagbentahan kami, meron kami hong kasulatan na nagbentahan po. Matanong ko lang, doon naman sa parte ni ma'am, nagkaroon ba ng kahit anong pagbabayad sa inyo, kahit man konti? Marunong tayo po sa batas kahit kaunti. Ako po, pinangako ko lang po yun dahil... Pinangako mo, verbal ka nagsabi. Ngayon pinalalaban mo ang kasulatan, nangako ka, sir. Sir! Reynaldo, kayabang-yabang mo dyan, informal settler ka sa lugar. Gagawa-gawa kayo ng grupo-grupo na HOA, hindi naman under DSUD. Kayo daw po ay bumili ng isang lupa sa isang HOA President. Tama po ba? Opo, sir. Tinawagan po ako ng isang kaibigan ko na nagngangalang si Mildred. Dinala po niya ako sa isang bahay niya na kaibigan ni Mr. President Reynaldo Tablante. Pinakita niya po sa akin yung mga title. Nainganyo po ako, sir, sa paliwanag niya sa akin. Wala daw problema yung lote na yon dahil inasikaso na daw po niya yung mga papeles para maging okay na yung asosasyon. At pag doon na daw po ako nakatira, magme-membership daw po ako ng 1,000. Ngayon, nagpakilala ba itong si HOA at si Secretary bilang may-ari ng lupa na ito? Hindi po. May pinakita po sila sa akin na title. Hindi ko naman po gaanong nabasa kasi sa kagustuhan ko magkaroon ng lupa, sir. Sinabi rin niya sa akin na ang lupa na yon ay inaayos niya na at magiging okay na. Tapos pag doon na daw po ako nakatira, magkakaroon na siya ng title. Pero wala ba siyang mismong papeles na nanggaling dun sa mismong may-ari? Wala po, sir. And then, nanghihingi sila ng certain amount. Tama po Opo, ba? opo. Sige po, ma'am. So, nag-abot kayo ng pera. I won't really dive into that, yung kung magkano man ibinigay mo. Basta nagkaroon ng pagtanggap itong HOA President. Saan po ngayon nagkaroon ng problema? Nakita po namin ng asawa ko may nakalagay na pong tarpaulin na no trespassing. Sino daw naglagay doon? Yung talagang nagmamay-ari daw po ng lote na Yung yun. totoo na nagmamayari? Opo. Ako po, hindi ko po yan kakilala. Tinawagan po ako ng aking secretary na meron makikipag-usap po tungkol na sa mga lupa. Ang katotohanan po, wala naman talaga ho kaming bentahan. Kasi kung nagbentahan kami, meron kami hong kasulatan na nagbentahan po. Pinausap nila ako, nagmakaawa sila dahil po wala daw silang matitirahan, pinaalis po doon. Ang katotohanan po, lahat gusto kong tulungan. Marami pong kwento dyan. Okay, sir. So, anong tulong po ang ginawa ninyo para dito kay Ma'am Jubilin? Yan, inilapit sa akin po ng secretary na Okay, wala daw sir, silang inilapit po. sa iyo ng secretary and ikaw, ano po ang posisyon ninyo? Presidente po, pero totally po, nire-rehistro pa lang po namin. Okay, HOA President na inirehistro pa lang, tama po ba? Opo. Siya po Okay, sir. magtatayo. Matanong ko lang, Opo. doon naman sa parte ni ma'am, nagkaroon ba ng kahit anong pagbabayad sa inyo, kahit man konti? Nagbayad po, yan yung reserve kasi po sa samahan namin. Okay, sir. para saan po yung tinatawag natin na reservation na yan? Lahat po kasi ng mga member namin, nag-meeting po kami, lahat ng tutulong na mga panggastos po sa amin, lalakarin na dokumento po, magkakaroon po ng priority kung maaayos po yung mga lupa na old tenant namin. Opo. So, tumanggap kayo ng pera dito kay Ma'am Juvie, tama po ba? Opo. Kasama ba ito si Ma'am Juvie dyan sa miyembro ninyo, dyan sa HOA ninyo? Sinasama po namin talaga kasi yun naman po ang patakaran namin, sir. Hindi, ma'am. From the get-go, is she part of that HOA member? Opo. Okay, ma'am. Kayo ba daw ay member nitong Homeowners Association na hindi pa daw rehistrado? Hindi po, sir. Ang sabi po nila sa akin, ipapamember lang po daw nila ako pag nakatayo na daw po ako doon at nakatira na ako. Sisingilin daw po nila ako ng 1,000. Sir, kayo po ay hindi pa po rehistrado doon sa mismong DSUD natin. Tama po ba? Opo, opo. So since hindi pa kayo, sir, rehistrado, wala din po kayong karapatan na tumanggap ng pera dito kay Ma'am Jubilin birang reservation in terms of membership or whatsoever doon sa lupa na binabanggit natin. Pangalawa, Sige po, sir. yung mismong lupa na binabanggit mo, meron ka bang titulo na nakapangalan sa iyo? Wala po, sir. Then that means you're accepting money without the authority to give someone
someone that land. Kasi sir, kapag ganyan, hindi naman din dapat kayo tatanggap ng pera or reservation. Reservation for what? Kaya nga po reservation, sir. Wala kayong authority, wala kayong karapatan na manghimasok sa isang lupa na hindi naman sa inyo. Kahit man sabihin mo na HOA president ka, wala ka naman din karapatan na manghimasok sa lupa at magpatayo ng isang bahay. Walang karapatan ng HOA president na magbenta ng lupa, imbis na lang i-refer na lang dun sa mismong may-ari, hindi na mangialam ang HOA, nangingialam ka pa, tumanggap ka ng pera, sir. Ang tinanggap po namin, lahat po ng member kasi na kinukuha Yes, namin. member ay dahil ng isang po- HOA na hindi pa registered Na under pinakausap- DSUD, sir. So, Ganito ibig po. sabihin, illegal Opo. pa yung tinatawag natin na member-member ninyo dyan. Bago naman kami nag-usap-usap po lahat ng mga member na magtutulong-tulong para doon po sa paglakad. Bumuo naman ang lahat. Hindi naman kami namili. Pero sir, yung issue din Opo. dito is yung kay Ma'am Jubilee na pinag-uusapan natin na tumanggap ka ng pera. At hindi pa naman din siya member dyan sa binabanggit mo. Matanong ko lang kasi marami pong binabato dito na nagbigay daw po kayo ng karapatan or yung barangay ng karapatan kay sir na manghimasok sa lupa na ito? Actually, ang totoong kwento po niyan ay pare-parehas po silang informal settlers dyan sa lugar na yan. Na nag-away-away po sila at pinag-usap po sila, sinabihan na ayusin yung kanilang mga problema. So wala pong binibigay na kahit anong karapatan ang mismong Wala po. barangay. Kasi sir, hindi naman din on the barangay level yan. Sa pagkakaalam ko ay korte Yes po po. nagbibigay ng karapatan dyan or if not through Yes title. po. Ang pagkakaalam ko po kasi dyan is parang itong si Mr. Ray ay nakakasama doon na informal settlers doon sa area na yun ay binibenta yung kanilang mga lupa kahit naman po hindi po sa kanila. Okay. So sinasabi yun, nagbebenta siya na hindi naman sa kanya. Tama po ba? Tama po. Can you also say wala din na pang-registration itong tinatawag natin na HOA na organization or association nila? Wala po kasi usually dumadaan po yun sa DSUD at nagbibigay po kami ng certification sa barangay. Ma'am, may concern lang kami na kung saan meron po nagpapakilala na HOA President ng Buklod ng Maralita, Barangay 180, Caloocan City na sa Reynaldo Tablante. Meron ba tayong record, ma'am, or undergoing application or whatsoever dito po sa ating DSUD? Based sa ating record, sir, wala po tayong nakarehistrong HOA na ganyang pangalan. And chinek po natin dun sa mga pending applications. So far, sir, wala pa naman pong nag-a-apply. Ibig sabihin ay illegal po ang kanyang pagpapakilala bilang isang HOA. Tama po ba? Pwede naman po siyang mag-act as president pero not siguro as HOA president. Meron bang karapatan ng HOA President na tumanggap ng pera para umano na pagbebenta or pagsisecure ng isang lupa para sa isang tao? Wala po yan sa power ng isang homeowner association president ang pagbenta ng isang lupa. Except na lang po some circumstances na itong si president ay binigyan talaga ng special power of attorney dun sa may-ari ng lupa na pwede Yes, ibenta. tama, Yes, SPA. Can you give a certain description na lang, ma'am, kung ano ba dapat ang responsibilidad ng isang HOA President? Bilang isang registered HOA, meron tayong mga officers na pinamumunuan ng isang presidente. Sila po ang namamahala ng ating asosasyon para sa ikakabuti ng komunidad. So with that said po, ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Ang isa pong nagbebenta ng lupa, kailangang may otoridad siya. At yung otoridad, ay makikita natin kung siya talaga ang tunay na may-ari, may titulo siya. O di kaya, meron siyang special power of attorney mula doon sa may-ari. Yes. Lumilitaw po sa ating talakayan, Ginoong Carl Tulfo, na mukhang wala pong titulo. Ito pong inireklamo sa atin. At mukhang lumilitaw, wala din siyang nakasulat na special power of attorney. Sabi, yan po ay maliwanag, pagpapanggap po. Dahil po dyan, ito pong pagpapanggap na ito at pagtanggap ng pera. Gayong wala naman siyang karapatan, ay ituturing pong panlilinlang at pang-uumit, abuso de konfiansa at estafa. Reynaldo, narinig mo ang aming pag-uusap ng iba't narinig ibang ko mga po. ahensya at Alam ko mismong po yung abogado. batas, Ano sir. po magagawa natin, Sir Opo. Reynaldo? Walang bentahan po na nangyari dyan, sir. Sir, kakasabi Kasi mo pag lang sinabi kanina yung na ikaw ay bentahan, tumanggap ng reservation. HOA po yan, sir. Sir, may pera na involved. Kakasabi Kaya lang nga ng po, mismong sir, DSUD, nililiwanag ko sir, po sa inyo, na unang wala pong bentahan po. karapatan ng kahit sino na HOA Ay, President ano na po tumanggap ang po ng binenta pera. ko, sir? Marunong tayo po sa batas kahit kaunti. Ano po ang sulatan na nagbenta po ako ng lote? Ako po, pinangako ko lang po yun dahil talaga naman pong sa ano. Sinabi mo mismo, pinangako mo. So huwag ka Oo. magbibitaw ng salita. Ikaw mismo nagsabi ngayon, no? Pinangako Hindi mo. po. Verbal Ako ka pinangako nagsabi. ko na yun. Ngayon pinalalaban mo ang Pwede ko siyang kasulutan. tumayo. Nangako Pero ka, sir. wala ho akong Sir! binibenta, Reynaldo, sir. pakinig! Po.
Kaya bang yabang mo dyan, informal settler ka sa lugar, gagawa-gawa kayo ng grupo-grupo na HOA, hindi naman under DSUD. Lahat po yan, sir. Ano Sir, doon? hindi ako nakikipagdebate. I am only going with what the law is saying. Tumanggap ka ng pera, nag-represent ka, meron kayong sinabi na ipapatayo, ipapaalam doon sa barangay. Bakit nga ba? Bakit biglang ganon? Hindi kayo nagbebenta ng lupa pero may panghihimasok kayo na ganon. So ano ba talaga, sir? Eh, paano po? Diyan naman po kami. Simulat siya po. Pati mga tiyahin ko, mga pinsan ko, diyan po nakatira. Pero sir, informal settler Pero po hindi yung ko po yan tawag. binibenta, sir. Sir, informal Opo. settler po yung tawag. Huwag po kayo makikipagdebate kahit na po sa akin. squatter po na rin. Go ahead and talk po, ma'am, kasi hindi po nakikinig si sir. Sir Rinaldo, tinanggap mo yung 30,000 sa akin dahil ang sabi mo, ibibenta mo yung buong lote, 3,000 per Wala akong square inaano meter sa ang inyo. benta. Kaya nga, Sir, ma'am, kaya reservation ang President, ano. huwag kang Kung magsinungaling. matalino ka, Totoo lahat to, kung naka-record, matalino may ka, video ma'am. ako. Sige ma'am, wag mo Ikaw, na sabihin ikaw. president kasi hindi naman din siya president dyan. Gawa-gawa lang nila yan. Ganito yung sinabi mo sa akin. Pag nakapagpatayo na ako ng bahay, saka pa lang ako magbibigay ng monthly na 5,000 sa kakulangan doon sa balance ko sa 30,000. So may balance ako na 270,000. Babayaran ko daw yun, sir, pag nakatira na ako doon. Magmamonthly ako ng 5,000 sa kanya. So what do you think po, attorney? Kasi pumapalagay siya daw, kasulatan daw yung pinagbabasihan niya, pero mismo nagbitaw siya ng salita na nangako siya tungkol sa isang lupa. So ano po masasabi natin dyan, attorney? Eh, yan pong ganyang klase ng pagpapahayag, tumatanggap ng pera, nabigyan ng 30,000 pesos, tapos mayroon pang babayarang 5,000 buwan-buwan. Maliwanag po, estafa at kulong ang dapat po dyan. Yes. At yun ang dapat ipagawa dito po sa ating complainant. Yes. Ginoong Carl Tulfo. Reynaldo, andiyan ka ba? Opo, nakikinig po ako. Posible ba kayo pwede mag-usap sa barangay? Sir, inano ko po yan, kinausap ko yan. Hindi sir, ganito, mag-usap na lang kayo sa barangay para i-settle yung issue na yan. If not, then issuehan na lang si ma'am ng certificate to file action para she can take her steps legally kung sakali ayaw niyo po makipag-usap na maayos. Sige po, sir. Kung bigyan siya, patutuhanan po, wala akong pinipirmahan dyan, sir. Sir, pirma, yung this is karapat tape ako. mismo Alam niyo, sir, on air na tayo kayo po, na mismong kahit tayo umamin. po may Sir, hindi na ako utang po sa isang makikipagdebate. Thank you so much. Alright. I'd like to nailapit na ito si ma'am sa inyong tanggapan para magkaroon ng official complaint and hearing para magkaroon ng pag-uusap. Ang pwede nyo naman din pong pagbasihan na bilang ebidensya po laban dito sa kabila ay ang aming pag-uusap din ngayon sa ere na nagbitaw siya mismo ng mga statement na hindi din po malaman kung ano ba talaga dahil paiba yung istorya. But sir, meron din siya mga binitaw na for example kahit man walang sulat siya ay nangako daw, nagbitaw siya mismo ng salita. So may mga information din sir na makakuha kayo sa aming programa ngayon. So with that said sir, I expect na magkaroon ng schedule. If hindi siya haharap, then that's fine, then issue a CFA, then tulungan na lang namin si ma'am para makapag-file ng case din laban dito sa tao na ito. Okay sir? Yes po, sir. No problem. Okay. Advice ko lang din po sa mga manonood po ninyo, na mga constituents ko na sana po mag-iingat po parati sa pagbibili ng mga lupang katulad ng mga ganyan. Kasi marami pong pagsamantalang tao katulad po ng mga nambubudol na ugaling po natin na tignan po ng maigi yung proper documents yan. Hindi po biro ang pera ngayon na Tama. sinasayang lang po natin pagdating sa mga ganyan tao. Okay. Yun lang po. So with that said, Cap, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po at aasahan po ninyo na makipag-ugnayan po ang Barangay 180 po sa inyong tanggapan. Alright, thank you. Gusto ko muna siguro magpasalamat sa inyo. Lumapit ka dito sa aming tanggapan. So gagawan na lang namin ng paraan na magharap muna kayo sa barangay. Yun muna ang pagbibigay natin ng pagkakataon dito kay Sir Reynaldo. Naintindihan ko naman kayo na may gusto kayong sabihin. Ano ba yung gusto niyo sabihin? Na-file ko na po siya, sir, sa Barangay 180. Naka-apat na hearing na po ako. Hindi po siya... Then ma'am, wala naman problema. Then we can call the said barangay para mag-issue na po ng CFA regarding po doon. Opo. Kasi kung tuluyan pa rin magmamatigas to, then we have to result sa hakbang legal. Okay po? Okay, sige, sir. We can assist naman siguro kung ano pong ahensya pwede lapitan para po dun sa abogado na kinakailangan niyo. Okay po? Opo kasi. Okay, maraming salamat sa inyo. So Thank dyan you, tayo sir. nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat na reklamo, sumbong at hiniing pinapakinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaksyonan dito sa mas pinalawak at pinalakas na ipabitag mo helpdesk.